Oh, taas na yung paa sa nakagawa na nito. Hindi, joke lang. O paano yan mga ga, uulitin muna natin itong i-upload. Ang sarap kasi, lalo na ngayon na may pasukan na. Kaya tara na, simulan na natin yan. So dito para mapadali yung ating video ay pagsamasamahin lang natin dito yung ating asukal, itlog at asin. At ang mga sukat nito ay nasa video screen lang natin. At dito na nga nilagay ko na yung baking soda at baking powder. Yung cocoa powder, vanilla extract at mantika. At lagyan ng evaporated milk and then haluin ulit at pagkatapos ay maglagay na ng harina. At malambot ba yung ating mixture? Hindi pa natin ito pwedeng i-form ng pabilog kaya i-rest muna natin ito ng mga 30 to 40 minutes. Pwede nyo din itong ilagay sa inyong mga chiller mga ga. Ako hindi na, dito ko na lang yan hinayaan sa ating mesa. At nang medyo matigas na yung ating mixture, ay i-form na po natin ng pabilog at gumamit lang ako dito ng 1 tablespoon measurements at ipalubog natin sa ating powdered sugar. At gagamit tayo dito ng baking liner or 2 ounce na cupcake liner. At kailangan ay nakapagpainit na tayo ng ating mga oven kasi isa lang natin ito agad. At bago natin yan isa lang, ay butasan muna natin dito sa gitna. At gagamit lang kung ano yung available ninyong mga na pwedeng pangbutas dito. At lutuin lang natin ito sa short time lang. Yung init ng ating oven, 190 degrees Celsius sa loob lang ng 10 minutes. Iwasan talaga natin itong ma-overcook para ay mananatiling malambot yung ating crinkles. At pagkaahon po natin dito na ito ay medyo mainit pa, ay butasan lang natin ito ulit. At gawa na natin ito ng ating caramel sauce. So dito sa ating saucepan ay mag-caramelize tayo ng puti na asukal. At yung hinahanap natin dito sa ating asukal, yung mag-brown talaga yung kulay niya. Kaya haluin ko lang talaga ito hanggang sa maging ganito na yung kulay ng ating asukal at pagkatapos ay isunod ng ilagay dito yung margarine. Tunawin muna yung margarine at isunod ng ilagay yung condensed milk. Mga ga, pwede talaga tayong gumamit dito ng butter imbis na margarine. Pwede ding refrigerated margarine. At dito din sa ating condensed milk ay kahit ano lang na brand mga ga. Yung gamit ko nga dito ay mga mumurahin lang eh. At maglagay na tayo dito ng evaporated milk. At sa ating evaporated milk ay magtira tayo. Itunaw natin sa ating cornstarch yung natira. At pag nailagay na natin yung ating cornstarch ay haluin lang talaga natin yan mga palangga hanggang sa lumapot. At pag ito'y lumapot na ay haluin pa natin or lutuin pa talaga natin ito hanggang sa lapot na lapot talaga yung ating caramel sauce. Na yung lutong-luto talaga yung ating condensed milk. At pahinaan lang yung apoy ninyo ha mga ga sa kalan ninyo kasi ay tatalsik po ito. Ingat po kayo. At ito na ga, okay na ito at para maging makinis talaga na makuha yung mga bilog-bilog na hindi natunaw na cornstarch ay salain natin ito. At palamigin muna natin ito bago natin ipalaman sa ating mga crinkles at pwede talaga na ilagay natin ito sa ating mga chiller para mag-sit siya. At bago ko ilagay yung ating caramel sauce, ay lagyan ko muna ng mga mani yung ating crinkles. At yung ating caramel sauce mga ga, ay diretso ko na ito, hindi ko na nilagay ito sa ating chiller, ay pinalamig ko lang. At pagkatapos nito ay gawa natin ito ng icing, yung ilagay natin dito sa ibabaw. So dito, magpapulot po tayo ng puti na asukal. Lagyan natin ito ng tubig at isa lang. At pag nag-umpisa na itong kumulo, ay saka na din tayo mag-umpisang magbati ng ating egg whites. So ito yung ating egg whites at lagyan natin ito ng cream of tartar. At batihin lang natin ito hanggang sa maging ganito yung consistency niya. At pag ganito na yung consistency niya, ay okay na ito. Balikan muna natin yung ating asukal. At paano ko ba malalaman kung okay na ba yung ating asukal? Ay iba-ibang paraan po tayo mga ga. Ito lang yung paraan ko. Ayan po. Pag parang sinulid na yung kanyang tulo. At dahan-dahan o unti-unti lang talaga nating ilagay dito sa ating egg whites para hindi din maluto yung ating egg white hanggang sa matapos. At nang naubos na nating nailagay lahat yung ating asukal, ay batiin pa natin ng mga ilang pang minuto yung ating egg whites hanggang sa lumapot yung ating icing. At isalin na natin ito sa ating mga piping bag. At pagkatapos ko itong nailagyan lahat ng icing, ay nilagyan ko lang ng mani yung ibabaw nito para pang design na din natin.